What's up mga momshies? Mami Rafi here with the Gracies, and we'll just wanted to update you sa kaguluhang nagaganap dito ngayon sa Lebanon. And sa ngayon, mga kaibigan ko at mga kamag-anak ko, okay naman kami dito sa lugar namin. Wala naman gulo dito. Walang pagsabog na nagaganap dito sa lugar namin. Pero nakakalungkot lang, marami ang mga taga South Lebanon na talagang kinailangan nilang lumikas dahil sa nangyayaring kaguluhan doon sa lugar nila. So mainly ang kalabang ay sunod-sunod ang pag-atake ngayon. 4 na araw na dire-diretso. Well, nag-start siya nung 17 pa. Yun yung nag-start silang umatake gamit yung mga pagers and walkie-talkie. Gamit yun ng mga kalaban nilang grupo ng H na naka-base dito sa Lebanon. So, ngayon, ang nangyayari kung bakit nila tinitira o bakit nila binobomba ang South is yung mga bahay kung saan may mga nakatagong armas, yung grupong H. Yun yung inaatake nila. Merong mga grupo-grupo dito na like each town, meron silang grupo. Yun, sila yung nag-update sa bawat isa kung ano yung mga nagaganap. No? So, si Firas pag umuwi, ina-update niya ako yung mga nare-receive niya a day for today. Pinapanood niya sa akin kung okay sa akin, tinatanong niya kung gusto ko raw makita, tinatanong ko naman siya. And of course, kailangan nating maging aware sa mga nagaganap sa lugar natin. So, ayun lang, nakakalungkot talagang marami na apektuhan din ng mga civilians. Although, si Bansang I nag-release ng warning. But I think hindi naging ganun kaseryoso yung ibang mga taga-South na doon sa warning na yun. So, maraming sa walang bahala, akala nila siguro isa lang pananakot yun para magkagulo sila. And yet, after an hour and a half, they started to bomb some certain places. So, yung warning na yun, may mga tao na naka-receive through message, through text, and yung mga kabahayan na merong landline, naka-receive sila ng tawag na magpapasabog yung bansang I. So, for their own safety, for their own safety ng family nila, kailangan na nilang umalis. But yun nga, yung iba nakaalis smoothly, and yung karamihan pinagsawalang bahala yung warning na yun. So, dun sa 1.5 hour na yun, parang sinasabi rin nila na hindi enough yung time na mag-evacuate sila. Kaya, yung nangyari yung araw na yun, na-stuck yung mga taga-South sa road dahil dali-dali talaga silang nag-evacuate on their places. So, ayun nga, merong pinakita si Firas ng mga video sa akin na binomba yung isang building, and after sumabog nung missile na ginamit ng bansang I, makikita mo sa video yung mga missile na pumuputok na
na na nagsindi na talagang merong nakaimbak dun sa lugar na yon. So hindi intention ni bansang ay na targetin ang 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 civilians ng Lebanon, kundi yung grupo lang talaga na kumakalaban din sa kanila. So yung sitwasyon na yon, yung mga taga-South, nahihirapan sila ngayong humanap ng place para matuluyan. Ang sabi ni Firas, karamihan sa kanila nasa kalsada, nasa kotse lang, nasa sasakyan nila kasi wala silang matuluyan. And apparently, yung school ni Nura na dinala namin sa kanya last time, sabi ni Firas, madedelay ang school year kasi sa ngayon, puno yung school ng mga evacuees from South. Pinatira nila doon para dun muna for the meantime. So, yung iba naman, ang ginagawa, yung mga may extra space sa bahay, wina-welcome nila yung mga taga-South, yung may kaya na dun muna tumira. They can rent the room, or if there is a property na open, dun sila nagre-rent. And yun yung nagiging sitwasyon ngayon dito. So marami talagang ang tao ang kailangan ngayon ng matutuluyan dito. So they just need to move on their town sa South. Kaya sa ngayon hindi pa naman ramdam yung talagang yung hirap nung giyera dito, lalo na dito sa town namin, kung nasaan kami ngayon sa Tater. Okay kami dito. Meron lang mga pagsabog na maririnig ka. Actually, wala kaming tulog ni Firas kagabi. Kasi hindi ko alam. Ilang days na rin akong hindi makatulog ng maayos. So, kung makikita nyo, may eye bags na rin ako. So, yun nga, hindi ako makatulog na maayos. Hindi ko rin alam kung bakit. Siguro, dahil naiisip ko yun, siguro, talagang dinadala lang ako ng dasal every night na kahit pa paano makapagpahinga. Kaya nakakatulog rin ako at least 4 o'clock ng madaling araw, nakakatulog na ako ng mahimbing. Iyon yung time na si Nura tumatabi na sa akin sa kama. Kaya medyo nare-relief na rin ako kaya ng ganon na katabi ko siya sa pagtulog. Isa pa, medyo natakot rin ako sa naging update sa akin ni Firas, no? Kasi si Firas dito sa town nila, dito sa town kung saan lumaki si Firas, meron silang grupo. They are a group of men na nagpo-protect dito sa town and kasali siya doon. So simula nung bombing na yon na nangyari, simula nung pumutok yung gera na yon, yung pag-atake na yon, umuwi siya ng bahay and kinausap niya ako. Sabi niya, meron kaming meeting ng grupo namin and in-advise nila kami na mag-report dahil kailangan naming maglagay ng mga checkpoints para
para masubaybayan nila yung daloy ng tao, kung sino yung mga pumapasok, labas-pasok dito sa town. So, yung grupo nila nag-assign ng mga tao sa certain post, kung saan yun yung dinadaanan ng mga tao. Kaya ngayon, after magtrabaho ni Firas, yung depende yun sa list ng name niya kung saan siya i-assign, and kung anong oras. So, yung checkpoint nila starts ng 8 ng gabi hanggang 5 o'clock ng madaling araw. So, ganun nila pinoprotektahan tong lugar nila. So, just to make sure na walang makakapasok na mga um, unwanted people na miyembro nung hinahabol ng kalabang bansa. So, welcome naman yung mga taga South, but they need to take a thorough investigation, or they need to take a thorough leads dun sa mga taong pumapasok at nagre-rent ng space dito sa lugar nila. And yun nga, medyo kinabahan ako dun sa ganung setup, since hindi naman nga ako sanay, and ever since ganun na daw ang ginagawa nila. Kahit daw sila baba, sila amo mufid, ganun ang nangyari. Depende yun sa post nila. So, at some point, ang ginagawa daw nila doon, kinuwento niya sa akin last time na doon siya sa center naka-assign. Marami yung taga-South na nilid nila dun sa school, dito nga sa school. Kaya sabi niya, ma-delay ang school year kasi puno yung school. They lead those families na pumunta muna dito sa school para dun muna magstay. So, yung iba, they don't have any choice but to stay on the road, on their cars, para makapagpalipas ng gabi. Yung iba, yung restaurant na pinagtatrabahuhan niya, manager siya doon. In the whole day nung araw na yun, talagang jam-pack sila. As in, nagkaubusan na sila ng mga items. Kasi, ang daming tao na nasa kalsada, na gutom, na kailangan kumain, na inabutan na doon. Yun lang, na hindi naman sila nahirapan, but he needs to be there. Actually, nag 12-hour shift siya nun. Kasi nga, from opening to closing, kasi nakauwi na kami nun dito sa bahay, but kailangan niyang bumalik dun sa restaurant kasi naubusan sila ng item at kailangan niyang humanap ng item para isupply. Kasi alam niya na yung sitwasyon na magda-down talaga sila sa stocks. Kaya kinailangan niyang kumuha, tumakbo ulit pabalik dun sa restaurant para kumuha ng stocks at para mabigay dun sa mga tao yung kailangan nila. Ganun siya mag-isip, ganun kabuti ang puso ni Firas. Nakakaawa lang talaga yung mga tao kasi may mga bata na kita nila, inula kasi nila yung mga may family nilagay nila dito sa school. Inuna nila yung mga may family, para at least kahit papaano maging komportable. Ilang araw na din kasi talagang malamig dito sa gabi. As in, 16 degrees dito. Lalo na sa madaling araw, napakalamig. So, sinura, good thing sinura hindi nagkakaubo pa. Karamihan na dito sa mga tao dito, may mga ubo na, nagkakaubo na, nagkakasakit na. And thank God kami ni Nura, we're still good. Hindi kami nagkakasakit. I'm making sure na talagang warm si Nura at ako, warm din ako para maiwasan namin yung pagkakasakit. Kasi at this time, sabi ni Firas, we have to take care of ourselves kasi
Ang mga hospital, ang mga clinic, definitely punuan. Punuan, lalong-lalo na dun sa part ng Beirut. So, kaya kinakailangan namin mag-self-medicate. Kung kinakailangan, i-prevent namin yung sarili namin na magkasakit. So, as I was saying, yung grupo nga ni Firas, nagko-conduct every night ng ng checkpoint. Sila na rin mismo. They don't need their military to do it for themselves kasi sila mismo nagtutulungan dito. So, yung mga sarili nilang grupo, yung mga kalalakihan dito, sila mismo yung nag-a-update sa isa't isa. Meron silang mga kaibigan sa army na ina-update rin nila na ito yung nire-report nila kung ano yung mga nangyayari. So, you can see the unity ng isang lugar pagdating talaga sa kaguluhan, pagdating talaga sa crisis. Andun yung tulungan, which is nakita natin, naramdaman ng buong bansa yan nung panahon ng pandemic. So, right now, we're having the same issues here in Lebanon na lahat ng tao nagtutulungan dahil ang isang part ng lugar nila, isang part ng bansa nila is nasa crisis din. So the doors are open, the houses are open for them. But syempre, since security rin ng family ang iniisip ng karamihan, hindi rin sila basta-basta nagpapapasok ng outsiders, lalo na dito sa town nila. Ganon sila kahigpit. So, hopefully, hindi na maging ganun ka-harsh yung pag-atake ng bansang ay. And sabi naman ni Firas, nag-lessen na yung pag-atake kasi yung mga nare-receive nilang report through their group chat less na unlike 2 days ago. So nag-lessen na yung mga pag-atake. And yun nga, they still need to monitor yung mga taong dumadaan and labas-pasok dito sa town nila kasi yung center na kung saan siya na-assign ng first night, yun yung center kasi na dinadaanan talaga ng from Beirut papunta sa ibang papunta sa seven towns nila. So, yung lugar na kung saan dun na-assign sila, talagang marami silang na-assist doon, marami silang chinek. Yung mga truck, yung mga vans, inisa-isa daw talaga nila yon. Lalo na yung mga malalaking sasakyan. Kaya wala silang pahinga nung time na yon. So, sana maging kumalma-kalma na sila kasi nakakaawa rin yung mga civilians. Meron talagang mga civilians na dadamay kasi even na hindi target ng bansang ay yung civilians, yung tinatarget nilang bahay na tinatamaan nila and nag-ignite yung mga armas doon. Yung armas ng grupong H, yun yung tumatama sa mga civilian. So, sana sa mga taga-South, umalis na lang muna sila hanggat hindi pa nauubos yung paubos na nila lahat para hindi na rin sila maging malagay sa malagay sa danger. But so far, ganun na nga yung mga nangyari. Yung iba kasi talaga, parang sa atin nagbabagyo, pinapalikas, pero ayaw nilang lumikas kasi marami maiiwan. May maiiwan ng mga gamit, may maiiwan ng mga alagang hayop, walang magbabantay sa ari-arian. So it's the same feeling na
ganun din yung ibang nararamdaman ng mga tao dito sa South. Ayaw nilang umalis. Kaya, ayaw nilang umalis dahil pagdating nila, baka wala na silang abutan. So far, ganun yung nagiging ano nila, damdamin nila. Kaya, ayaw rin nilang umalis. And sa mga kapwa ko Pinoy, ingat po tayong lahat. Kung saan man tayo lugar dito sa Lebanon, and pagdasal lang natin lahat ng nangyayari na sana matapos na. God bless you all. And ingat po tayong lahat. Bye.